Mga kabayan, mariing kinwestiyon ni retired Lieutenant General Antonio Parladi Jr. ang pag-aresto kay retired Major General Romeo B. Puquis at iginiit na mas malalim at mas seryosong tanong na dapat sagutin ng pamahalaan lalo na sa hanay ng mga retirado at aktibong kawal. Ano na ang nangyayari sa ating bansa? Ano ba ang krimeng ginawa ni General Puquis? Gaano ito kaseryoso? Krimen ba talaga ito? Binigyan din ni Parlade ang personal niya nga pagkakakilala kay Puquis bilang isang opisyal na tapat na naglingkod sa bayan. Matapos niyang paglingkuran ang bansa ng tapat at personal kung alam na ginawa niya ito, karapat-dapat ba siyang arestuhin? Yung pag-aresto, naintindihan ko yon dahil trabaho ng CIDG yun. Ano? Ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, pinuhuli, inaaresto tulad ko. Dapat ang kinakasuhan, inaaresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga kumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawalang baha. Ayun ang inaasam natin na makulong, mapanagot, pero wala. Panawagan ng mga retiradong sundalo, iginiit ni Parladi na hindi lamang ito usapin ng isang tao, kundi ng buong komunidad na mga nagsilbi sa sandatahang lakas. May karapatan kaming malaman ito. Kami, ang mga retiradong sundalo ng bansang ito, ay may karapatang malaman. Gayon din kayo ang mga nasa aktibong serbisyo. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao, na tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung ang paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, ng mga taong binoto natin, na pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay winalangya. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yun ang gusto natin mapanagot. Kinwestiyon din ni Parladi kung ano talaga ang nagtulak kay Puquis na gawin ang mga ipinaparatang laban sa kanya. Ano ang nagtulak sa kanya na gawin ang ipinaparatang? May saysay ba ang kanyang hinaing? Personal ba ito o ito ba ang parehong hinaing na nararamdaman nating lahat? Yung sinasabi nila, yung mga post ko raw na destabilization, nanggugulo sa gobyerno, mga ganoon. Pero wala naman yung talagang mag-aklas, labanan ng gobyerno, papagsakit, wala naman ganoon. Ayon kay Parlade, hanggang ngayon ay hindi pa malinaw sa publiko ang buong katotohanan. Hindi pa natin naririnig kung ano talaga ang tunay na sitwasyon dito. So yung aming grupo, United People's Initiative, ay tuloy-tuloy pa rin na magpapahayag ng mga damdamin nating mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bayan. Kasi nga, inaasahan natin na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga mapapanagot. Pero sa ngayon, wala pa. Sa kabila ng mga paratang mariin ang paninindigan ni Parlade, ngunit sa puntong ito, may isang bagay akong tiyak. Si General Romeo Puquis ay hindi ang kriminal. Ikinumpara sa mga anyay tunay na salarin na hanggang ngayon ay hindi pa napapanagot. Libo-libo ang gumawa ng napakaseryosong krimen laban sa mamamayan at estado sa harap mismo ng ating mga mata na dapat nasa kulungan, ngunit hindi. Darating at darating ang panahon ng paniningil. Tibayan mo ang loob mo, sir. Basta sa tama ka, fights lang. Ang pahayag ni retired Lieutenant General Parladi Jr. ay sumasalamin sa lumalawak na sentimento ng maraming Pilipino na ang pag-aresto kay General Puquis ay hindi lamang usaping legal, kundi usapin ng hustisya, konsensya at kung sino ang tunay na dapat managot sa bayan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa nangyaring pag-aresto sa dating general na pumupuna sa kamalian ng gobyerno, ibig sabihin ba na dapat manahimik na lang ang bawat Pilipino sa kabila ng nagaganap na malawakang korupsyon sa kasalukuyang gobyerno? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.